Ano po ang say ng makabayan dito kay Mayor Alice Guo, and are you going to push for an investigation po sa kanyang, sabihin na natin, kanyang identity or sa kanyang pagiging pagka-Pilipino po? Well, thank you, Red. Wala pa kaming position dyan ng makabayan. Pero kami lang, malinaw yung aming position, no? Na dapat din natin siguro irespeto, no, yung ating mga mamamayan, whether Filipino, Chinese yan, or anumang nationality na naging Filipino, dapat din natin igalang. Mukhang hindi naman dito yung problema doon sa identity o pagtingin or pagbusisi sa identity ni Mayor Arlene yan. Arlene Go, 'di ba? So Alice, kala ko Arlene. Alice Go kasi mukhang Arlene. So Beshi, sorry. It's up for the OSG, 'di ba? Trabaho ng OSG 'yon, no? Natapos na rin naman yung COMELEC doon sa kanilang responsibilidad. So parang with due respect sa ginagawa ng Senate, no? Ano ba yung nagiging implication nito? Dapat ang tignan na lang, no, yung mga nagiging implication sa mga desisyon ni Mayor as regards to dun sa Pogo, no? At iba pang mga kung may nangyayaring krimen sa kanyang bayan. So we leave it up to the OSG na tingnan yung nationality nito at kung mapapatunayan talaga na hindi naman pala ito Filipino tapos tumakbo, sa kanila din yung bola kung ano yung mga gagawin dito. Gusto lang talaga natin dito na emphasize na we are not against Chinese, di ba? Yung ating mga kapatid na mga Chino, yung mga Filipino, Chinese, alam naman na malaki yung kasaysayan din, no, ng pagtutulungan ng Pilipino at ng China. Ang habulin na lang natin yung mga kriminal, yung mga tiwali na mga hindi lang China, no, ay hindi lang Chinese, no, at iba't iba pang mga foreigner na talagang lumalabag sa ating mga batas at lumalabag po sa ating yan, katulad niyan yung nangyayari sa China, sa West Philippine Sea. So yun yung tutukan. Okay? So parang ang nangyayari kasi nagkakaroon tuloy ang ating mga kababayan, baka magkaroon ang ating mga kababayan ng yung xenophobia, no, yung anti-Chinese people. So hindi po ganun. Dagdag lang din sa dalawang punto, yung qualifications niya, citizenship, tsaka yung performance, syempre, as mayor. Doon sa performance, di kailangan talagang busisiin yung epekto ng mga pogo, ganyan. At kung mapatunayan nga na under her term ay lalong nag-expand ang operations ng mga pogo dyan, and given nga ang na-observe natin na mga bad implications niyan sa komunidad, ang hindi naman kaaya-ayang tipo ng mga trabaho na pinoprovide dyan, edi dapat siyang managot sa mamamayan ng Bamban. Pangalawa, sa usapin ng citizenship, actually dito pumapasok ang mas power sana ng COMELEC. Kasi assuming lang, no, kung meron nga talaga naging problema doon ang mayor, bakit nakalusot ito sa COMELEC? Kasi ang laging sinasabi din ng COMELEC, kailangan niyang mag-antay ng petisyon para mag-question sa qualifications ng kung sino mang kandidato. On its own, kung meron na siyang na-sense na parang sumasablay doon sa qualifications, nag-take na sana siya ng action. O bago pa, parang ngayon kasi, dahil pahabol na lang yung ginagawa, di ba, na nakatakbo siya, na-elect siya, ganyan. Pero supposedly, kung may mga ganitong types of questions related to her qualifications, na raise talaga yan, bago pa siya sana nakatakbo at may papel din doon yung COMELEC. Medyo confident tayo doon sa numbers natin doon sa divorce bill. Kaso nga lang, we only have siguro one regular session left before matapos itong current Congress natin. Realistically, are you confident po ba na at least mapasa ito bago matapos talaga yung session natin by 2025? Kasi alam naman natin na medyo sa Senate medyo yun nga, nasa committee level pa lang yung divorce bill sa Senate. So are you confident po ba or are you hopeful po ba na at least mapasa ito
at least during this Congress? Sana no? Kasi gusto sana natin talaga itong kongreso na ito. At kung we will be able itong next week makapasa, meron pang isang taon, no? Halos isang taon ang Senado. So bola na nila yon. Kailangan po nating malaman kung tutugon sila sa kagustuhan ng ating mga mamamayan. But in the end, gusto ko nga sabihin in the end, hindi naman ito yung end all, be all ng lahat eh. Alam natin isang legal remedy lamang ang divorce. We have the annulment. Nandiyan pa rin naman yun eh. Nandiyan yung annulment, nullity of marriage, nandiyan yung legal separation. So may mga pamamaraan na pinipili ang ating mga mamamayan kaugnay dyan. Ang sinabi lang natin, isa ito na dagdag na legal remedy. And ito rin ang kahilingan ng most of our people. The 2015 survey says 53% pa rin ng ating mga mamamayan ay sang-ayon sa diborsyo. Kaya yun po yung we are banking on that, na yung mamamayan natin ang siyang nagpapasya na kagustuhan nila itong mga panukala na ito o mga batas na ito na makakatulong sa kanila. Yung sa transcript daw ng pagkipag-usap ng isang general o isang admiral yata yon sa Westcom. Kasi may mga nagpupush na na i-expel daw ang mga diplomats natin diplomats ng China for alleged wiretapping daw. Ano po ang comment ng makabayan dito sa calls na i-expel daw ang mga diplomats ng China against sa possible wiretapping? Yun lang, thank you. Sige. Yung ugat naman ng issue ay tungkol sa gentleman's agreement o yung secret agreement ng gobyerno ng Pilipinas tsaka gobyerno ng China. At nga, nag-develop na rin yung usapin hanggang sa may mga ganun nang nilalabas ang China. E di, mas mainam talaga, maimbestigahan na natin once and for all yung gentleman's agreement. And we have taken note of na nung nagsimula ang session this May ay nabanggit ng House Leadership na papaimbestigahan ang gentleman's agreement. Kaso we have 1 week left and so far we haven't sensed na magpapatawag ng ganong hearing sa Antas Committee. Kaya mainam na matuloy yan sa lalong madaling panahon para masettle na talaga ang mga detalye kaugnay niyang gentleman's agreement. Kasi didiscuss doon kailan ba talaga yan nagsimula, ano yung duration, spill ba yan into the Marcos Jr. administration. Yung mga ganon, masasagot yan kapag naupuan ng mga miyembro ng Kamara.